Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Si Sir Herring Jenkins ang leader ng county. Sino ang mag-aakala na hihintayin ang taong tulad niya sa istasyon ng bus? Hindi maitago ni Montana ang kanyang sorpresa. Siya ba ang mayaman na lalaki mula sa city? Hindi maaari. Bakit may isang mayaman na tulad niya na pumunta dito sa pamagitan ng bus? Maghintay ka dito, kakamustahin ko siya. Inayos ng boyfriend ni Montana ang kanyang suit at inayos ang kanyang buhok. Handa na siyang tumuloy. Pero Jonathan, gagana ba ito? Papansinin ka ba ni Mer Jenkins? Hindi mapigilan ni Montana na mag-alala. Sa tingin ko, kung sa bagay, kilala niya rin ang tatay ko at nakasama ko na siyang kumain ng 2 beses. Siniguro ni Jonathan kay Montana at tumungo siya sa kabilang panig. Gayunpaman, si Montana ay hindi naglakas loob na sumama sa kanya. Ang kabilang panig ay puno ng mga big shots at maraming mga leader ng Ministry of Education ang naroroon din. Bilang isang staff member, syempre, walang lakas ng loob si Montana na lapitan sila. Para kay Jonathan, siya ay pumunta doon at bumalik ng mabilis. Habang naroroon, mukhang mayabang siya, iniisip na mayroon siyang pagkakataong makilala ang grupo kung babatiin lamang niya ang lahat. Ngunit nang siya ay bumalik, nawala ang lakas ng loob niya at ang mukha niya ang mukhang dismayado. Ha? Anong nangyari, Jonathan? Hindi ka ba pinansin ng mayor? Sinabi ko ba sa'yo, hindi ba? Mas mahusay na huwag pumunta sa mga big shot. Parang hinihintay talaga ng mayor at ng iba pa ang pagdating ng isang taong mahalaga. Narinig ko silang pinag-uusapan ang tungkol sa isang Mer Crawford, ang malapit ng magdala ng isang napakalaking pagbabago sa buong Serentown. Siya ay isang big boss, ngunit may isang bagay na parang mali. Kung talagang si Mer Crawford ang hinihintay nila, bakit siya pupunta dito sakay ng bus? Naguluhan si Jonathan. Malamang hindi sinabi sa'yo ng mayor ang totoo. Tara na ngayon. Ang ilang mga head mula sa Ministry of Education ay naroroon din, nagmamadaling sinabi ni Montana. Pasimpleng tumango si Jonathan. Inaasahan niya na bilisan din ni Mer Crawford ang kanyang pagpunta dito. Sumusunod si Gerald mula sa likuran at narinig na binabanggit ang kanyang pangalan. Pumunta kaya sila dito para kunin siya, naisip niya sa kanyang sarili. Ngunit sinabi na niya kay Zach Lyle na huwag gawing isang malaking event ang kanyang pagdating. Gusto lang niyang bumalik sa bahay at kunin ang kanyang bagay, gusto niyang manatili sa labas nito. Gayunpaman, sa ngayon, hindi magandang oras sa ngayon na pumunta si Gerald at tanungin sila. Nagkunwari siyang walang nangyari. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bagahe ni Montana at Jonathan. Huminto ang driver niya sa harap nila pagkalabas nila sa istasyon. Pinapapatay ako ng init. John, dalhin ang mga bagahe sa loob at umalis na tayo. Masungit na inutusan ni Montana sa driver. Matapos may lagay ang kanilang mga bagahe sa loob, sumakay sina Jonathan at Montana sa kotse, at nagmaneho ang driver. Si Gerald ay naiwan mag-isa sa istasyon na may mga bagahe sa tagiliran at mukha siyang tanga. Mukha siyang alalay lang sa kanila, ngunit ang magagawa lang sana nila ay ang pasalamatan si Gerald, tama. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Jonathan ang salamin sa likuran at nakita si Gerald, na nakatayo ngayon sa kanilang pick-up spot. Medyo naawa siya sa kanya. Montana, nakalimutan kong batiin ang estudyante mo. Dapat tinanong man lang natin kung saan siya papunta at ihatid natin siya, di ba? Kalimutan mo na siya. Hindi natin siya isasabay sa atin. Nakakaawa lang siya at hindi natin dapat hayaan na gawin niyang madumi ang sasakyan dahil sa kanya. Sige pala. Minura ni Gerald si Montana sa kanyang sarili, nagpasya siyang tumawag sa bahay at naghanda ng umalis. Habang pabalik siya, naalala niyang tawagan si Mer Winters. Gusto niyang sabihin sa kanila na huwag siyang gawan ng anumang pagkain dahil may kukunin siya sa kanyang pagbabalik. Tumunog ang telepono sa bahay, ngunit wala pang sumsagot. 3 beses siyang tumawag hanggang sa may kumuha ng telepono. Isang mahinang boses ang narinig sa kabilang panig ng linya. Hello? Sino po ang hinahanap nila? Ms. Winters, si Gerald po ito. Pwede ko bang malaman kung nasaan si Mer Winters? Oh, Gerald. Umuwi ka dito para sa summer break mo? Medyo nagulat si Ms. Winters. Noong bata pa sila, sina Jessica at Gerald ay parehong pinalaki ni Mer at Ms. Winters.
Ito ang dahilan kung bakit ang magkapatid ay may malalim na pagmamahal sa matandang mag-asawa, tinatrato sila bilang kanilang sariling mga lolo at lola. Sa nagdaang ilang taon, si Jessica ang unang umangat sa tuktok. Dahil kailangan pa ring suportahan ni Gerald ang kanyang mahirap na buhay, hindi niya maibigay kay Mer at Mrs. Winters ang isang komportableng buhay. Ang nagagawa lamang niya ay bigyan sila ng tulong pinansyal ng tahimik. Kaya hanggang ngayon, pinanatili pa rin ni Mer Winters at ng kanyang pamilya ang kanilang orihinal na buhay. Matapos makatanggap ng balita si Jessica na malapit nang magbakasyon doon si Gerald, ang una niyang naisip na tulungan ay si Mer Winters, ang kanyang pamilya na mag-settle down. Hindi siya makakalimutan ni Gerald. Si Mer Winters ay na-ospital ngayong hapon. Babalik lang ako para magbalot ng damit nang marinig kong nagring ang telepono. Ano? Na-ospital? Aling ospital? Narinig ni Gerald ang madilim na tono ng pananalita ni Mrs. Winters at biglang tumibok ng malakas ang puso niya sa kanyang dibdib. Dali-dali niyang hiningi ang lokasyon ng ospital. Sinabi sa kanya ni Mrs. Winters ang address. Nangyari ito sa isang ospital sa parehong lalawigan. Nagkataong dumating din si Mrs. Winters kasabay niya matapos sumakay sa isa sa mga truck ng tinapay ng lalawigan. Tinulungan siya ni Gerald na bumaba siya mula sa truck bago sumugod sa emergency room sa isa sa mga gusali ng ospital. Si Mer Winters ay maliwanag na nagdusa mula sa cardiovascular problems at hinimatay siya habang naglulunch. Ang insidente ay nagbigay sa kanya ng isang malaking takot at agad siyang tumawag para sa isang ambulansya. Ngayon, ginagawa pa rin ng mga doktor ang lahat para mailigtas ang kanyang buhay. Bakit tayo lang ang nagbabayad para sa mga bill niya sa ospital? Kuya, siya ang tatay natin, tatay mo rin siya, kaya't kailangan mo ring makisama dito. Sa pintuan ng emergency room, may isang babaeng na textured at hugis caterpillar ang kilay nakikipag-usap sa isang mag-asawa. Sa tapat din niya ay ilang magkasintahan na may maliliit na bata. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Gerald na sila ang dalawang anak na lalaki at babae ni Mer Winters. Ang mga maliliit na bata ay ang kanyang mga apo. Matapos marinig ang insidente, mukhang sumugod din nila sa ospital. Mga kapatid, ang sinabi mo ay hindi tama. Lahat kayo ay tumira ng matagal kasama si Papa at palagi akong nasa labas, abala sa negosyo, tungkol naman sa mga bill, hinihiling ko lamang na kayo muna ang magbayad ng advance. Hindi ko na nabanggit na sa susunod babayaran kita para sa lahat ng ito, kaya huminahon ka. Pagkatapos ng lahat ng ito, tayong apat ang maghahati-hati ng bill. Ang pinakamatanda sa grupo ay palaging namamahala sa kanyang negosyo. Tumawid ang kanyang braso at humitit sa kanyang sigarilyo. Bakit kailangan nating apat na paghatian ang bill sa ospital? Pareho kayong mga panganay sa pamilya, kaya makatuwiran lang na kayo ang mangunguna dito. Dapat bayaran namin ni ate ang mas maliit na bahagi. Bukod pa dito, ang aking anak na babae ay kakatapos lang sa university sa taong ito, at malapit na siya sa kanyang internship. Kakailanganin ko ng pera para doon. Ang pangatlong kapatid na babae ay hindi natutuwa. Naintindihan ni Gerald na kahit papaano ay nag-aaway sila para sa mga bayarin sa ospital. Nang marinig ni Mrs. Hayward ang labanan sa pagitan ng magkakapatid, galit na galit siya na halos himatayin siya. Pwede ba kayong tumigil sa pagtatalo ng kahit isang beses lang? Kung wala sa inyo ang magbabayad, babayaran ko ito, kahit na ibenta ko pa ang kidney ko. Masaya ka na ba ngayon? Pinadyak ni Mrs. Winters ang kanyang paa sa sobrang inis at pagkabigo. Huminahon ka, mama. Hindi mo ba ginastos mo ang iyong savings para matulungan ang iyong apo na magsimula ng sariling negosyo? Tinanong siya ng pangalawang panganay na anak. Magkano ang mga bill sa ospital? Sa wakas ay nagsalita na si Gerald. Ha? Bumalik na si Gerald. Saka lang napansin ng grupo si Gerald. Bakit ka pa nag-abala na magtanong? Hindi mo rin naman makukuha ang pera, iritable na naging masungit ang isang dalaga na nagngangalang Queenie Winters. Kaedad niya si Gerald. Sa kanilang pagkabata, si Mer Winters ay mahilig kay Gerald kumpara kay Queenie. Bilang isang resulta, naiinis si Queenie sa kanya. Anong mga lolo at lola ang higit na mag-aalaga para sa isang mahirap na bata kaysa sa kanilang sariling apo? Ihinto ang pagpapanggap mo na isang kang big shot at ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mong gawin, sumabad si Clifton Winters. Siya ang nag-set up ng kanyang sariling negosyo. Katulad ni Queenie, pareho niyang kinamumuhian si Gerald. Ang galit niya ay nagmula kay Gerald na nakakakuha ng magagandang marka mula pa noong bata siya at madalas siyang ihinahambing ng kanyang lolo't lola kay Gerald.
Sa pagdaan ng panahon, ang pagsiselos niya ay dahan-dahang naging pagkamuhi. Para naman kay Gerald, alam niya na ayaw sa kanya nina Queenie at Clifton mula pa noong una. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Sa oras na iyon, lumapit sa kanila ang isang nurse. Pwede ko bang malaman kung kailan mababayaran ang bill para sa operasyon? Ang kabuuan ay 20,000 dolyar, at sa palagay ko ay kaya naman nating bayaran ito, hindi ba? Sabi ng nurse na may tono ng pagwawalang bahala. Makinig ka sa akin, kapatid. Ayusin mo na ito. Bibigyan kita ng pera mamaya, sabi ng panganay na kapatid. At bakit kita pakikinggan? Di nagtagal, ang sagutan pa lang noong una ay naging isang mainit na alitan sa pagitan ng mga kapatid. Ang pangalawang manugang at ang pangatlong kapatid na babae ay sumali sa pagtatalo. Nagdala pa sila ng mga nakaraang issue na nagsasabi tungkol sa kung paano umutang ang pangalawang manugang sa ikatlong kapatid na babae. Ang buong eksena ay naging magulo. Hindi man lang sinubukan ng nurse na itago ang skull na makikita sa kanyang mukha. Magbabayad ako, bulong ni Gerald sa nurse habang umiling siya sa kawalan ng kakayahan. Ikaw. Inakay ng nurse si Gerald sa ibaba upang magbayad sa counter, kahit na sa tingin niya ay medyo may pag-aalangan siya. Ano kung gayon ang maaring maging dahilan ng kanyang pag-aalilangan? Ang lahat ay dahil sa pananamit ni Gerald. Hindi siya mukhang isa na magkakaroon ng maraming pera sa kanya. Ang panukalang medikal ay umabot sa 20,000 dolyar, halos imposible para sa average na pamilya na humalabas, pabayaan ang isang tulad niya. Pinatunayan ni Gerald ang kanyang mali, bagaman. Binayaran niya ang 20,000 dolyar para sa bayad sa pag-opera at naayos din ang tirahan. Ito ay isang napakalaki 30,000 dolyar sa kabuuan. Binayaran niya ang lahat ng hindi man lang pinalo ang iilid. Natigilan ang nurse, hindi makagalaw. Hindi siya pinansin ni Gerald at naglakad pabalik sa hallway. Nag-aaway pa sila. Lahat huwag nang mag-away, naayos ko na ang mga bayarin, sabi ni Gerald. Ha? Noon lamang namatay ang laban. Natulala ang magkapatid nang marinig iyon. Binayaran mo ang lahat. Gerald, ito ay 20,000 dolyar. Saan mo nakuha ang pera? Nagtatakang tanong ng panganay na kapatid. Sa gayon, hindi lamang 20,000 dolyar, ngunit ang guwapong batang ito ay nagbayad ng 30,000 dolyar, kasama na ang singil sa ospital. Hindi na malaya ni Gerald, sinundan siya ng nurse hanggang dito. 30,000 dolyar. Lalong nagulat ang karamihan. Sa isang mas masahol na estado ay mas napahiya sina Queenie at Clifton, isinasalang-alang kung paano nila patuloy na pinagtutuya si Gerald bago ito. Ngayon talagang tinidor niya ang pera. Pakiramdam nila ay nasampal sila sa muka, isang matigas na sampal. Ang pera ay hindi ninakaw, tama? Tanong ni Clifton na may baluktot na muka. Yeah, naalala ko ang isang online na site ng balita na nag-uulat kung paano nawala ang isang pera ng isang tao. Gerald, nagkataong nahanap mo ang pera na iyon at hindi ito ibinalik. Dapat ay ito na. Mag-ingat, baka may tumawag lang sa iyo ng pulis. Ang 30,000 dolyar na iyon ay mapahamak ka lang. Masamang babala ni Clifton. Pagkatapos ng lahat, nagmamay-ari siya ng isang buong negosyo, at hindi nakakagulat na alam niya ang mga ganoong bagay. Tiyak din na ang mga salitang ito ay nakakatakot kay Ginang Winters. Gerald, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Oh, nagwagi lang ako sa loto, kaya walang dapat alalahanin, Ginang Winters, sagot ni Gerald, medyo nakangiti. Bagaman walang dahilan para maitago niya ang kanyang pagkakakilanlan, simpleng hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Ginang Winters. Sa halip, nagpanik siya at nauwi sa pagsisinungaling. Bumungad ang mga mata ni Queenie at Clifton sa sandaling marinig nila iyon. Lalo na si Queenie. Gaano ka manalo? Tanong niya na nagmamadali. Ang mga panganay na anak ni Winters, ang mga may sapat na gulang, ay naisip na matapang na ang isang batang babae tulad ni Queenie ay magtanong ng gayong direktang mga katanungan. Hindi lang niya napigilan ang kanyang hinala. Palaging sinabi ni Winters na si Gerald ay isang mabuting binata, at nilayon niya silang dalawa na ipakasal. Ngunit sino ang gugustong isang mahirap na tao tulad ni Gerald? Kaya, tinanggihan siya ni Queenie. Nang marinig niya ang sinabi ni Gerald na nanalo siya sa loterya, naramdaman niyang may isang pagbulabog na tumakbo sa kanyang katawan. Banal na shti. Kung talagang naging isang mayaman na tao, nangangahulugan ba itong na-miss niya ang pagbaril nito? Mabilis, sabihin mo sa akin, Gerald. Gaano ka manalo? Tumayo si Queenie.
Pasimple na tumawa si Gerald habang ipinapakita ang 5 daliri. Ha? Kalahating milyon? Gulat na napatingin si Queenie. Sa kabilang banda, si Ginang Winters ay natuwa sa balita. Ano? Nanalo ka talaga ng kalahating milyong dolyar. Huwag kang mag-alala tungkol dito, tita. Relax lang. Nabayaran ko na ang mga bayarin sa medikal na tiyuhin. Tinulungan ni Gerald na makaupo si Ginang Winters. Sa kabilang banda, nakaramdam si Queenie ng sobrang pagkabalisa, na parang isang pulutong ng mga langgam ang gumagapang sa buong puso niya. Ano ang magagawa niya ngayon? Mula sa tono ni Gerald na nag-iisa, tila nanalo siya ng higit sa kalahating milyon lamang. Maaari itong maging 5 milyon. Sus! Habang iniisip niya ito, lalo siyang nag-alala. Salamat kay Gerald na kinutya kanina, pinili niyang itago ang tukoy na halaga at hulaan na lang sila. Sa susunod na 2 araw, si Gerald ay hindi pumunta kahit saan, manatili sa tabi ni Winters palagi sa ospital. Ang magandang balita ay ang kanyang kondisyon ay hindi seryoso, at kailangan lamang niyang manatili sa ospital ng ilang sandali. Sa oras ng pananghalian, naghintay muna siya para matapos si Namor at Ginang Winters sa kanilang pagkain. Nang magsimulan ang kanyang tiyan, nagtungo siya sa kafeterya ng ospital upang kumuha ng makakain niya. Hindi ka ba, Gerald? Bumalik ka na? Habang pumipila siya para sa pagkain, naramdaman niya ang biglang pagtapik sa balikat niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang magandang batang babae, lahat ay binubuo at nakapunitile. Ngunit kahit na may makiop, kinilala pa rin siya ni Gerald. Ikaw si Morgana Lopez. Medyo nagulat si Gerald. Siyempre, kilala niya ang babae. Naging magkaklas sila noong high school at siya ang representative ng English class. Ang kanyang pangalan ay Morgana Lopez. Sa mga taon ng kanilang pag-aaral sa high school, medyo maganda siya bagamat mukhang normal. Hindi sila nagkita sa loob ng 3 taon, at ngayon napuno na ng palamuti, talagang napaka-sexy, at napakaganda na niya. Napakalinaw ng pagbabago na naganap. Sa katunayan, handa siyang itak upang makabangon sa mga kamag-aral sa high school bago pa siya bumalik sa kanyang bayan. Pagkatapos ng lahat, ang dapat na gumana ay nagtrabaho na. Nakita ko ang larawan na kuha ni Montana Lewis sa grupo ng mga kinatawan ng klase sa English ngayon. Dala-dala mo ang isang bag ng duffel, kaya alam kong bumalik ka na. Hindi ko inaasahan na makilala kita dito, kung ano ang isang pagkakataon. Inayos ni Morgana ang kanyang buhok. Kahit na pagkatapos ng pagtatapos, karaniwan para sa ilang mga guro na iwanan ang kanilang mga kontak upang manatili makipag-ugnay sa mga kinatawan ng klase. Ski! Natigilan si Gerald. Mula kailan siya kunan ng litrato ni Montana at paano sa lupa hindi niya nalaman. Ang hulaan niya ay dapat na siya ang kumuha ng larawan pagkatapos niyang bumaba ng bus. Pagkatapos ng lahat, siya ay sumigaw sa kanya upang dalhin ang kanyang bagahe habang hawak-hawak niya ang kanyang telepono sa oras na iyon, kaya nahulaan niya na dapat iyon noon. Sige. Ang beach na iyon. Tulad ng basto sa hitsura nito, isinumpa pa rin ni Gerald sa kanyang puso. Nga pala, bakit ka nasa hospital? May isang taong kilala mo na napasok. Mabilis na nagchat si Morgana kay Gerald. Huling oras, hindi sila masyadong nag-usap, ngunit ngayon, tila siya ay naging mas matalino pagkatapos makisalamuha sa loob ng lipunan. Yeah, dito napasok ang tiyuhin ko. Paano naman kayo, nakikita mo ba ang isang tao? Tanong ni Gerald. Naku, marami akong mga pasyente dito. Kumusta ka sa tito mo mamaya para sa akin? Inaasahan kong maging maayos ang lahat para sa kanya. Ngumiti si Morgana. Naku, naiintindihan ko na. Dapat ay doktor ka dito, di ba? Tanong ni Gerald. Yeah, nandito ako sa ilalim ng probation, at sa maikling panahon, magiging isang full-time na doktor ako dito. Sinabi ni Morgana na may hawakan ng pagmamataas. Mabuti yan. Ang pamilya ni Morgana ay tila may ilang mga koneksyon sa ospital, ngunit hindi iyon masasayaw. Ang paghahanap ng mga koneksyon ay isang pangkaraniwang bagay na dapat gawin kapag malapit nang magtapos ang mga mag-aaral. Ang mga may koneksyon ay umaasa sa kanila, at ang mga walang koneksyon ay kailangang umasa sa mga himala. Ito ay walang nakakagulat. Oras na para gumawa ng order si Gerald. Wala kang dapat umorder. Hayaan mo akong magamot sa iyo sa tanghalian ngayon. Miss, 2 servings para sa amin, please. Humawak si Morgana sa kantin ladi. At di nagtagal ay pinuno niya ang parehong mga plato ng masarap na pagkain.
Ang pagkain ay masagana at nakakabibig. Well, magkaklase kami noong high school at medyo matagal na kaming hindi nagkikita, kaya hindi mo ako bibigyan pagbili ng tanghalian, tama? Si Morgana ay tinakpan ng kaunti ang kanyang bibig, choking. Ngayon, bakit gusto ko? Maraming salamat sa pagkain. Mukhang talagang kamangha-mangha. Umupo na ang dalawa. Sinimulan ni Morgana ang pag-uusap sa pamagitan ng pagpapakilala sa sarili at kung ano ang ginagawa niya sa nakaraang 2 taon. Maaaring ito ay tila tulad ng ilang inosenteng paghabol, ngunit ang talagang gusto niya ay magpakita ng kaunti. Gayunpaman, mas komportable pa rin siyang makisama kaysa sa ibang mga kamag-aral. Nakinig lang si Gerald, paminsan-minsan ay nagsisingit ng mga papuri ng ilang mga salita. Sa oras na iyon, isang batang lalaki na doktor na may puting lab coat ang lumakad papunta sa Morgana. Sino ito? Oh, ito ay isang kaibigan mula sa high school. Nasagasaan ko siya dito, kaya tinatrato ko siya sa tanghalian. Hoy Gerald, ipakilala ko sa iyo ang kasintahan ko. Si Gabriel Yans ito. Siya ang sinabi ko sa iyo, at ang kanyang ama ang vice presidente ng ospital. Ngumiti si Morgana. Ah! Classmate mo ng high school. Hindi ba mas mahusay na kumuha siya ng tamang pagkain sa restaurant kaysa sa aming cafeteria? Pareho kayong makahabol ng maayos pagkatapos, nakangiting sabi ni Gabriel. Ahem. Kailangan ko pa ring magtrabaho ngayong hapon, kaya paano ako makahanap ng anumang oras para doon? Saka wala kang pakialam sa cafeteria na pagkain, di ba Gerald? O naman, hindi. Medyo masarap ang pagkain dito, tumango si Gerald habang itinulak ang 2 malalaking bukana ng patatas sa lalamunan. Para kay Gerald, tama talaga na ang mga bagay ay naging ganito. Para sa natitirang pagkain, nakinig siya kinarambol ni na Gabriel at Montana. Tama, wala ka ba ibang mga kaklase sa high school na pupunta dito ngayong gabi? Sa tingin ko ito ay si Cameron Lever at ang iba pa. Bumalik na sila para sa kanilang pahinga, at mukhang kailangan mong magduty ngayong gabi, sabi ni Gabriel. Talaga? Pagkatapos hulaan ko kailangan kong muling isulat ang aking paglilipat sa ibang pagkakataon. Si Cameron at ang kanyang pangkat ang aking pinakamagaling na mga kaibigan noong high school, at ngayong nandito na sila sa pahinga, dapat ko rin silang tratuhin. Kahit na kailangan kong mag-day off, 4 na taon ko na silang hindi nakikita. Oo nga pala, pinag-book mo ba ang restaurant? Tanong ni Morgana. Yep, nag-book ako ng Johnsbury Bistro para sa ngayong gabi. Nah, masyadong ordinary ang restaurant na iyon. Kumusta ang Buntingford Grand Hotel? Kung sa bagay, hindi pa natin nakikita ang bawat isa mula nang umalis tayo sa high school, 4 na taon na ngayon. Hindi mo ako ipamukha sa aking harapan na sobra, hindi ba? Ayos, kung ganun. Nagbago yun nga pala, kailan mo kukuha ng pagkain ang iba pang mga direktor upang maisaayos ito? Alam mo na ang iyong direktor ay pinuno ng ospital, at walang magagawa ang aking ama tungkol dito. Mapait na tumawa si Gabriel. Bakit mo isinuko ang bagay na ito? Nawala na lang ako ng gana. Hindi ko malunok ang isang kagat nito. Hinampas ni Morgana ang kanyang tinidor sa mesa sa galit. Mula sa narinig, nahulaan ni Gerald na si Morgana ay dapat na nasa ilang uri ng gulo. Humph! Bakit niya ginawang permanenteng doktor ang iba pang intern at hindi ako? Katulad na ng sinabi ko dati. Hindi niya binibigyan ng muka ang iyong ama. Hindi ba niya alam na pareho tayong nagkikita? Ginawa niya ang isa pang intern na isang full-time na doktor at hindi niya ako pinansin. Galit na galit si Morgana na halos tumama muli sa talahanayan ang kanyang tinidor. Sinubukan siyang aliwin ni Gabriel. Nakinig si Gerald habang kumakain at halos maintindihan niya ang nangyari. Ang diwa nito ay ang pagpasok ni Morgana Lopez sa ospital bilang isang intern clinician na inayos ng ama ni Gabriel, ang vice presidente ng ospital. Siyempre, talagang mahusay si Morgana sa kanyang trabaho, kung saan siya ay napaka-profesional at napakahusay sa kanyang mga kasanayan. Maraming kawani ng ospital at pasyente ang lubos na nagbigay ng puri sa kanya. Gayunpaman, ang ama ni Gabriel ay tila nakikipaglaban sa direktor. Sa huli, naging biktima si Morgana ng hidwaan sa dalawa. Pinaghihinalaan niya na ito ay magiging kaunti pa kaysa sa hamon na maging isang permanenteng doktor sa kanya, at kung ang kanyang probasyon ay hindi nagtapos ng maayos, ang tanging halatang pagpipilian ay ang umalis sa ospital. Ang kanyang lugar ay naibigay sa isa pang intern mula sa panig ng direktor, ngunit ang isang iyon ay tila gumanap ng mas masahol kaysa kay Morgana.
Malinaw na sadyang nais ng direktor na mapahiya ang ama ni Gabriel. Ngayon, ang mga bagay ay naging medyo nakakainis para sa kanila. Posibleng-posible na ang mga bagay ay hindi umepekto sa kanila. Kaya ito ang dahilan kung bakit nais ni Morgana na magkaroon ng isang night out kasama si Cameron at ang iba pa. Alam ni Gerald kung sino si Cameron at ang kanyang barkada dahil magkatulad sila ng klase sa high school. Ang tatay ni Cameron ay nagtrabaho sa isang ospital at ang kanyang ina sa health bureau. Sa madaling sabi, magkakaroon sila ng talakayan sa usapin sa paglaon. Hindi komportable at awkward ang naramdaman ni Gerald habang nakikinig sa usapan nila. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pagkain. Tapos ka na? Kumain ka na ba? Kita nyo, marami akong nangyayari dito, kaya huwag mong isiping mabuti ito, tama? Malinaw na tinanong ni Morgana ang tanong. Hindi ito naging kasing init ng dati. Sa mga araw na ito, ang karamihan sa mga tao ay magalang lamang sa mga unang minuto. Kapag natapos ang oras na iyon, ang kanilang tunay na karakter ay lalabas mula sa loob. Okay lang, at by the way, Morgana, sinabi mo lang na nahihirapan ka sa trabaho. Huwag mag-alala ng sobra, at mamahinga ka lang. Naniniwala akong magiging maayos ang lahat. Hindi natapos ni Gerald ang kanyang tanghalian at umalis na lang ng ganon. Gayunpaman, maaari niyang bigyan siya ng isang nakakatiyak na salita o dalawa. Naisip pa ni Gerald na kung makakatulong siya sa kanya, higit pa siyang handang tumulong. Bagaman nasasabi niya na hindi gaanong nakikita sa kanya si Morgana, ang katotohanan na inimbitahan niya siya para kumain, hindi alintana kung mahal man o hindi, ang tungkol sa pagkakaibigan. Bilang resulta, humingi si Gerald ng tulong at ibalik ang pabor. Salamat, Gerald. Tama, sabihin mo sa akin ang numero ng silid sa ward ng iyong tiyuhin at papalapitin ko si Gabriel at kamustahin. Osage. Sinabi sa kanila ni Gerald ang ward number. Nang hindi nagagambala sina Morgana at Gabriel, naglakad siya palabas ng cafeteria upang alagaan si Winters. Sa parehong oras, tinawag niya si Zach, nakikita kung makakuha siya ng ilang mga string upang matulungan si Morgana na maging isang permanenteng doktor sa ospital na ito. Hindi naman ito naging big deal. Hindi lamang kasama ang pangmatagalang plano ng pamumuhunan ni Gerald na nagsasama ng mga industriya ng libreng pamilihan, ngunit nagsama rin ito ng marami sa mga negosyo ng Serentown. Ang mga ospital at sektor ng pang-edukasyon ay bahagi rin sa plano ng pamumuhunan na iyon. Siya nga pala, Gerald, iniisip ko kung malaya ka ngayong gabi. Tanong ni Zach nang malapit na nilang ibitin ang tawag. Bakit, anong problema? Sa gayon, alam ng pinuno ng Serentown County na bumalik ka ng ilang araw. Kasalanan ko ang lahat, pinabayaan ko ito kapag umiinom ako, at nagpunta pa sila sa istasyon na partikular lamang upang batiin ka. Ngayon, nag-set up sila ng isang welcoming party para sa iyo, at nais nilang malaman kung dadalo ka sa party. Kung sa gabi, mabuti, pupunta ako. Ang pakiramdam na iyon sa kanyang gut ay tama, lahat. Talagang nandoon sila sa istasyon upang kunin siya. Sa totoo lang, napakasama ni Gerald sa pag-iwan sa kanila na nabigo. Tulad ng para sa welcoming party, kahit na hindi niya nais na pumunta, mananatili lamang silang kaya pumayag siyang umalis. Nang sandaling nakatulog si Winters ng hapon, umalis si Gerald para sa pagdiriwang. Gaganapin ito sa Cape Grace Hotel, sa county ng Serentown. Ang paghahanap ng mga investors ay isa sa mga pangunahing prioridad para sa rehiyon, at sa pagkakatong ito, matagal nilang pinag-isipan na gawing napaka-ingrande ng pagdiriwang. Pati na ang mga negosyante ng Serentown County ay dadalo. Nauna nang dumating sina Zach at Michael dahil kinailangan ni Gerald na alagaan si Winters. Nakatayo si Gerald sa entrance at handa nang pumasok sa hotel. Sa tabi niya, isang kotse ang pumarada sa parking space. Isang magkasintahan ang lumabas sa sakyan habang nakahawak sa braso ng isa't isa. Elegante at formal ang kasuotan ng babae, at ang lalaki ay nakasuot ng Amerikana. Oh my, dapat mas maaga tayo umalis. Tingnan mo anong oras na, reklamo ng babae. Bakit laging ako ang may kasalanan? Ikaw ang inabot ng ilang oras as pagmamakyup. Ilang beses tumawag tatay ko sa akin para magmadali tayo dahil darating si Mark Crawford. Sobrang nakakahiya kung mahuhuli tayo, sagot ng lalaki. Ang mag-asawa ay walang iba kundi si Montana at ang asawa niyang si Jonathan. Huwag na tayo magtalo pa, pumasok na tayo, sabi ni Jonathan. Bigla siyang sumulyap sa kanyang balikat at nakita na may isang batang lalaki na pumasok din sa hotel. Nagtatakang tinuro siya nito. Montana, tingnan mo.
Hindi ba iyan ang isa sa iyong mga estudyante? Si Gerald ba yun? Teka, ano? Baka namamalikmata ka lang si Gerald nga. Nagulat si Montana, at base sa ekspresyon ng kanyang muka, tila nagulat siya sa pagkakataong ito. Gerald, tumigil ka dyan. Nang handa na si Gerald na pumasok sa hotel, narinig niya ang isang taong tumatawag sa kanya. Tumingin siya sa likod, at sa hindi ka panipaniwalang pagkakataon, si Montana ito. Miss Lewis, anong pagkakataon? Nakangiting bati ni Gerald. Sa totoo lang, nais niyang sipain si Montana ng masama sa mga knikap ng 2 beses. Nagulat kami na tinanong mo kami, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Nagpaplano sila ng isang malaking kaganapan, kaya ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Montana na tumatawid. Nang hindi hinihintay ang kanyang tugon, mukhang may napagtanto si Montana. Nakita ko nandito ka para magtrabaho, di ba? Wow, Gerald, hindi ko alam na may mata ka para sa mas pinong mga bagay. Ang Cape Grace Hotel ay magiging abala ngayong gabi, kaya't naamoy mo ang iyong pagkakataon, ha? Hindi masama. Ngumisi si Montana at dahan-dahang tumango. O sige, gumana ka ng maayos. Naalala kong magtipid sa iyo ng tip. Tinapik ni Montana ang balikat ni Gerald. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Jonathan at pumasok sa hotel. Here. Maghintay ka lang, papaluha kita, mga bastard. Tumawa si Gerald at umiling. Humakbang siya papasok sa venue. Nakapak ang dininghal ngayong gabi. Hinawakan ni Gerald ang kanyang mga kamay sa likuran niya, sinilid ang karamihan para kina Zack at Mikhail. Bigla, naramdaman niya ang mukha niyang pinukol ng isang maliit na bagay. Ski! Sino yun? Siguro talagang naiinip ang taong yun, ha? Lumingon si Gerald at nakita niya si Morgana na nakaupo sa tabi ng isang mesa, tinatakpan ang kanyang bibig at humagikik sa likuran nito. Maraming mga kabataang kababaihan ang umupo sa tabi niya, at lahat sila ay parang alam na alam nila ang isa't isa. Napatingin silang lahat kay Gerald at sabay na tumawa. Itigil ang pagtayo doon tulad ng isang dumi. Pumunta ka dito. Sigaw ni Montana kay Gerald. Napasimangot si Gerald, hindi natuwa sa nangyari, pero naglakad pa rin siya papunta sa kanilang mesa. Hua, Madam Lewis, isa ba siya sa mga estudyante mo? May itsura siya. Teka, bakit hindi siya naka-uniforme? Sabi ng isang babae sa tabi ni Montana. Yeah, tingnan mo, lahat ng mga waiters dito ay naka-uniforme, at siya lang ang hindi. Sa palagay ko siya ang handyman dito. Magtatrabaho siya kung saan may dapat gawin, sa malamang isa lang siyang part-time. Sinubukan ni Montana na makahanap ng dahilan. Hahaya, halika dito little guy, umupo ka dito sa tabi ko. May bakanting upuan sa tabi ko. Halika dito at mag-usap tayo. Oo nga kuti, huwag kang mahiya. Napakabihirang pagkakataon ang makakain kasama ang napakaraming mayaman at mga batang CEO ngayong araw, kaya't dapat mong pahalagahan ang oras mo dito. Sa huling bahagi ng kanilang 20s, ilang mga kababaihan ang nakita kung gaano kagwapo si Gerald, kaya sinubukan nilang tuksuin siya. Inirap ni Montana ang kanyang mga mata. Anong tinitingin mo? Hindi mo ba nakikita na tinanong ka nilang umupo? Ganon ka ba tanga? 4 na taon ng kolehiyo para lang sa wala. Sa huli, hindi mapigilan ni Gerald ang paanyaya. Masarap ang pakiramdam niya ngayong gabi, kaya't pinili niyang makaupo sa kanila ng kaunting panahon. Tatawid siya sa mesa ni Zack sa sandaling makita niya ito. Gayunpaman, medyo naiinis siya, karamihan ay dahil sa walang tigil na pag-abuso sa kanya ni Montana sa mga panlalait. Bakit? Para sa kapakanan ng kanilang guro mag-aaral na relasyon, ginawa ni Gerald ang lahat ng hiniling niya na gawin niya, ngunit wala man lang siyang nakuhang kahit isang salamat. Ngayon, siya ay mocking sa kanya mula pa nang sila steped sa lugar. Dadalo sana si Gerald sa welcoming party. Sa halip, siya ay naging tawa ng mga kababaihan. Mas gusto niyang manatili sa mababang profile, ngunit tiyak na hindi ito nangangahulugang madali siyang mapagpatawa. Walang balisa, umupo agad siya. Nakakaawa ka talaga at nakakainis ka, hindi ba? Hindi ako makapaniwalang umupo ka pagkatapos na sabihin sa iyo na gawin ito. Muli, walang pakundangan na biniro ni Montana si Gerald. Napatawa ito sa mga babae. Ang mga babaeng ito ay ang mayamang asawa ng elite ng negosyo ng Serentown, ang mga mugol ng kanilang asawa na kasangkot sa mga nangungunang korporasyon ng Mayberry. Si Montana naman ay kapalit na guro lamang.
Bilang isang resulta, walang katapusang na-flatter niya ang mga ito sa ilang mga okasyon, inaasahan na maaari rin siyang makasama. Nang makita na ang lahat ay napakasaya, lalo siyang sabik. Twak! Sinampal ni Montana ang likuran ng ulo ni Gerald. Bakit hindi ka bumangon at magbuhos ng alak para kay Libby at sa iba pa? Akala mo mayaman ka na ngayon bilang tagapagmana. Ang bawat tao sa mesa ay napasimangutan. Nanatiling tahimik si Gerald, nakatayo at binuhusan ang lahat ng baso ng alak. Gayunpaman, nang si Montana na, sinadya ni Gerald ang pag-iling ng bote, agresibong ibinuhos ang mga nilalaman nito ng walang kahit na alintana. Nakipagkamay, siya at binuhusan ang alak na diretso sa tiyan ni Montana. Ngayon, ang damit niya ay puno ng alak. Look! Banal na shti. Palda ko. Sigaw ni Montana. Gerald, marunong ka ring magbuhos ng alak. Gusto mo bang mamatay? Kahit anong ideya kung magkano ang nabayaran ko para sa damit na ito. Galit na galit si Montana. Magsisimula ang partido sa 1 segundo, at walang paraan upang makilala niya ang mga tao sa estado na ito. Gayunpaman, si Gerald ay parang isang manhid. Naisip niya na si Gerald ay isang batang lalaki na hindi pa dumadalo sa anumang ganoong mga kaganapan, kaya't likas siyang walang ingat at walang galang. Ngunit siya pa rin ang gumawa sa kanya na gawin ito, kaya ang tanging nagawa niya lang ay ang hawakan ang kanyang dila at may sab ang kanyang mga sumpa. Mali ako, ito ang aking pagkakamali. Hindi ko dapat pinapayagan na umupo ka dito mula pa sa simula. Kung hindi ko ginawa, hindi marumi ang aking palda. Ay sus, ano ang pinaninindigan mo doon? Papunta na ako sa banyo. Bilisan mo akong kumuha ng tissue. Dahil ang kanyang kasintahan ay nasa isa pang mesa na nakikipag-chat sa ilang mga nakatatanda, at magiging kakaibang hindi nakakaakit na pumunta lamang sa kumuha ng tissue, sa halip ay sinundot niya ang ulo ni Gerald. Osage! Nakangisi si Gerald habang nakatingin kay Montana. Tumango siya at sinundan si Montana sa banyo. Sige! Sinabi ko sa iyo na kumuha ka sa akin ng isang kahon ng tissue. Ano ang gagawin kong sa isang piraso lamang? Si Montana ay nasa isang malabong galit. Ang lababo ay universal, at kapwa mga banyo ng kalalakihan at pambabae ang matatagpuan sa tabi nito. Sa sandaling iyon, isang batang babae ang lumabas mula sa banyo. Nagkataong naglakad siya papunta sa lababo upang maghugas ng kamay. Ha? Miss Lewis? Bakit ka nandito? Nagulat ang dalaga. Morgana, bakit ka nandito sa Cape Grace? Hindi mo sinabi na lalabas ka ngayong gabi kasama ang grupo sa Bunting Ford Grand Hotel. Nagulat din si Morgana sa nangyari. Si Morgana, ang batang babae na pinili ni Montana bilang ang class representative, at ngayon ay isa ng doktor sa county hospital. Kalimutan mo na iyon. Sarado ang hotel ng ilang araw, kaya pumunta kami dito sa Cape Grace, ngunit mukhang meron silang ilang kaganapan ngayon. Sa kabutihang palad, maaga kaming nagbuok kung hindi wala kaming matutuluyan. Nagkibit balikat si Morgana pagkatapos. Tila hindi niya napansin si Gerald na nakatayo lamang sa kanyang tabi. Miss Lewis, anong nangyaro at naging pabaya ka? Mayroon red wine sa damit mo, tanong ni Morgana. Humph! Huwag mo nang tanungin. Narito ako para sa isang kaganapan para sa negosyo, at ito ay dahil sa tarantadong si Gerald. Natapon niya ang alak sa damit ko. Inirapan ni Montana si Gerald. Saka lamang niya napansin si Gerald na nakatayo sa tabi niya. Bakit ka nandito, Gerald? Huwag sabihin sa akin na narito ka kasama si Miss Lewis para sa kaganapan. Nagtatakang tanong ni Morgana. Ha, siya? Narito lang siya bilang isang handyman. Walang paraan na siya ay naimbitahan dito. Sinabi ni Montana halatang may foul ang kanyang kalooban. Hindi mahalaga kung gaano niya sinubukan na linisin ang kanyang damit, naroon ang mansa, ngunit ang kaganapan ay malapit nang magsimula, at mabilis siyang sumugod sa banyo sa sobrang galit. Cameron, guys! Tingnan kung sino ang mayroon tayo dito. Sa lalong madaling paglabas ni Montana sa banyo kasama si Morgana, ilang batang lalaki ang lumabas sa silid ng hall sa unang palapag. Ito ay si Gabriel Lyons, kasintahan ni Morgana na si Cameron, at ang iba pang mga kamag-aral. Ang totoo noon ay hindi pa nakikilala ni Gerald si Cameron at ang iba pa sa mga taon na ngayon. Ni hindi nga sila masyadong nag-usap noong high school, pabayaan ang kolehiyo. Nang makita nila si Morgana, dali-dali silang lumapit upang batiin siya.
Hindi pinasok ni Gerald o inisyatiba ang pagbati sa kanila, nakatayo lamang sa tabi at tahimik na nakikinig. Cameron, ikaw ang pinakagwapo sa klase namin. Hindi ko inasahan na magiging heartthrob ka pa rin. Tapos anong susunod? May mga plano ba sa hinaharap? Tanong ni Morgana kay Cameron. Si Cameron ay nakasuot ng isang tuksedo, ang buhok ay nakadulas sa likod. Siya ay may mahusay na postura, at sa katunayan, mukhang ganap na mapangahas. Higit sa lahat, hindi siya ang pinakamayamang bata sa klase noon, ngunit ang kanyang pamilya ang may pinakamaraming koneksyon, at medyo iginalang siya ng mga guro. Wala akong ideya, baka hilahin ako ng pamilya ko. Tawa ng tawa si Cameron. Hindi na kailangang sabihin, naunawaan ng lahat na ang kanyang magiging karera sa hinaharap ay magiging matatag at ligtas. Ang iba naman ay tumutulo berde sa inggit para sa kanya. Ngunit Cameron, hindi ka maaring maging isa na nakakakuha ng matatag na landas. Si Morgana ay nagtatrabaho ngayon sa ospital, at kailangan mong gawin ang iyong makakaya upang matulungan siya. Siyempre, hindi nakalimutan ni Montana ang kanyang sariling kinatawan ng klase. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hindi ito magiging problema sa akin. Ay Sage, naging classmate mo rin si Gerald ng high school. Bakit parang hindi kayo magkakilala? Sa pagkakataong ito, ang kasintahan ni Morgana na si Gabriel ay biglang tinuro si Gerald. Ha, Gerald? Nakangiting bulalas niya. Si Cameron at ang iba pa ay tumingin sa direksyon ni Gerald, at sigurado na, napagtanto nila na ito ay ang parehong Gerald mula sa high school. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na nakilala ko si Gerald ng tanghali ngayon ng tanghali, at siya ay isang waiter sa Cape Grace Hotel. Pagkakita na lang ni Morgana na si Gerald ay napabayaan at hindi pinansin, naramdaman niyang awkward at ipinakilala pa rin siya. Oh, magaling yan, Gerald. Nakapwesto ka ba sa kusina o hall? Kung hindi gumagana ang mga bagay para sa iyo, mahanap kita ng ilang mga koneksyon at itataguyod kita na maging isang supervisor o kung ano man. Ngumiti si Cameron at tumango. Kaklase mo ba siya mula high school? Kabilang sa pangkat ng mga tao, mayroon ding isang batang lalaki na hindi pa nakita ni Gerald dati, ngayon ay nakatingin sa kanya, nagtatanong ng ilang mga kakatwang katanungan. Sa katunayan, tumatakbo sa isang matandang kamag-aral na isang waiter sa panahon ng muling pagsasama-sama sa klase, ngayon na napapabalitang mag-isa. Siya ang sikat na broken boy mula sa aming klase, haha. Tumawa naman yung ibang bata. Ang grupo ay ipinakilala kay Gerald sa batang lalaki na walang pag-aalinlangan, kahit na inilabas ang kanyang nakaraan. Gino. Crawford, kaya nandito ka. Doon lang, biglang sumabog ang isang boses mula sa buong hall. Nang lumingon si Gerald, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagmamadaling lumapit sa kanya. Mukhang hindi nila nakilala ang lalaki. Mari ba na personal niyang kilala si Gerald? Lumayo si Gerald sa mga tao. Damn, Gerald. Tumayo ka. Hindi mo ba narinig kung sino ang tinawag na si Gerald? Haha, oh. Hindi ka ba nahihiya? Sumunod ang ilan sa mga kaibigan niya mula sa high school habang tumatawa. Pati na si Morgana ay tumatawa habang tinatakpan ang kanyang bibig. Muling umirap si Montana kay Gerald. Nalasing ko ata siya. Wala akong masabi. Umiling si Montana at nagbuntong hininga. Gino. Crawford, dinala ko na ang sasakyan mo. Nasa sector K ito ng parking lot. Narito ang mga susi, at inutusan ako ng master na hilingin sa iyo na bumalik ng maaga. Nakuha ko ito, Glyle. Kung wala nang iba, dapat kang bumalik. Pagkatapos, isang batang lalaki sa tabi ni Cameron ang lumabas at umiling na may chapel. Sa palagay ko nagkamali siya sa kanya. Medyo nahiya si Gerald. Nakakatuwa ka, di ba? Ang iyong pangalan ay parang Crawford talaga. Patuloy na kinutya ng mga lalaki si Gerald. Okay, tama na, bumalik tayo sa aming hapag at magpatuloy sa pag-inom. O tama, Miss Lewis, mag-aayos ako ng muling pagsasama ng mag-aaral kapag malaya ka, at kailangan mong dumalo. Lahat tama? Hindi nag-abala si Cameron na kinutya si Gerald, sa halip ay tumugon kay Morgana. Okay, walang problema. Kapag natipon mo na ang mga mag-aaral para sa isang muling pagsasama-sama, tiyak na makakarating ako doon. Pumayag na rin ang grupo. Hindi napansin si Gerald, bumalik sila sa kanilang mga mesa. Sinundan ni Gerald si Montana paakyat ng hagdan. Hindi ka ba pinakamaliit o nahihiya?
Bakit mo ipinakita ang iyong sarili nang ang taong iyon ay tumawag kay Crawford? Ski. Sobrang nahihiya ako sa'yo. Ilang beses pang binastusan ni Montana si Gerald bago pareho silang bumalik sa event hall. Marahil ay nasanay siya na simpleng umupo siya sa walang laman na upuan sa tabi ng Montana. Tulad ng pagsisimula ni Montana ng pagmumura, sinimulan na ng MC ang kaganapan sa gabi. Tila medyo natuloy ito. Kailangan niyang tumahimik. Nang tumingin siya sa entablado, isang umiikot na raffle wheel ang lumitaw na wala saan man. Maraming pangalan ang nakasulat sa iba't ibang seksyon. Ang isa sa kanila ay Sig Crawford, ngunit wala ang unang pangalan. Ito ay isang welcoming party para kay Crawford, kung tutuusin, at alam na ng lahat kung sino ang Mark Crawford ay. Ang kaganapan ay nagpatuloy sa isang raffle, at sa gitna, ang premyo ng isang Mercedes-Benz 500. Montana, mamimiss mo ang magagandang gamit. Tingnan mo yan, kaninong pangalan ang nakikita mo sa gulong iyon? Ang babae sa tabi ni Montana ay humawak sa braso niya. Jonathan? Ski. Nasa raffle ka? Excited na hinila ni Montana ang asawa, ang braso ni Jonathan. Haha, oo, iginuhit nila ang mga pangalan ng mas maaga at ginawa ko ito sa shortlist. Sapat na ng isang karangalan na magkaroon ng aking pangalan sa parehong listahan bilang Crawford. Hindi mahalaga kung manalo ako ng 500 o hindi. Natuwa si Jonathan. Paano mo nasabi yan? Iyon ay isang Mercedes 500 na nagkakahalaga ng halos $250,000. Kung manalo tayo sa kotsing iyon, may isip mo ba kung gaano kasindak ang pakiramdam sa paglabas nito? Tama, by the way, nandito ba Sig Crawford? Alin sa mga ito Sig Crawford? Tingnan ang mesang iyon. Mukha itong puno ng malalaking shot. Bulalas na bulalas ni Montana. Wala pa si Gerald, ngunit nandito ang malamat na Zach Lyle at Michael Sig. Sinabi ni Gilele na baka dumating si Gerald mamaya, ano paman, dahil sinabi ni Crawford na pupunta siya ngayong gabi. Natuwa si Jonathan. Sa kabilang banda, nakatingin si Gerald sa kanyang telepono. Tulad ng inaasahan, maraming mga hindi nasagot na tawag mula kay Zach. Nang makita si Gerald na gumagamit ng kanyang telepono, muling nasisiyahan si Montana. Magtapon na sana siya ng ilang insulto nang bigla, na puno ng boses ng MC ang buong hall. Lahat, nagsisimula na ang raffle. Paikutin natin ang gulong at tingnan kung sino ang nanalo ng nangungunang premyo ngayong gabi, ang 500. Sa lalawigan, ang isang 500 ay isang malaking deal. Ito ay medyo maliwanag na naglagay sila ng napakalawak na pagsisikap sa kaganapang ito. Sa isang malakas na huray, ang MC ay nag-ikot ng gulong. Ding! Congrats Murdoffy, sa pagkapanalo mo ng isang gintong keyboard na nagkakahalaga ng $15,000. Inikot muli ng host ang wheel. Ding! Congratulations kay 3 premyo ang agad na naipamigay. Ding! Binabati kita, Jonathan Ladd. Nanalo ka ng isang emerald jade na bracelet na nagkakahalaga ng $30,000. Ah! Nahilo si Monata dahil sa kagalakan ng marinig ang sinabi ng MC. Agad na masigabong napalakpakan ang mga tao. Ang premyong ito ay maliit na mahagi lang ng raffle. Higit sa lahat, si Montana ay maaring umakyat kasama si Jonathan sa entablado, ang parehong entablado na kinatatayuan ng mga makapangyarihang mga tao. Bukod dito, naparami ding mga reporter sa gilid. Ano pa ang mahihiling ng isang babae sa kanyang buhay? Napakasaya ni Montana na nasampal pa niya sa pisngi si Gerald. Masyado lang siyang nasasabik at inisip niya na walang kwenta lang ang sampal. Sino ang makakauwi ng grand prize? Malakas na nag-echo ang boses ng MC, at agad na natahimik ang lahat ng tao. Habang bumababa ang pointer, nanlaki ang mga mata ng karamihan sa pag-asa. Ding! Sa wakas, tumigil ang paggalaw ng pointer. Binabati kita Gig Crawford sa pagwawagi sa Mercedes-Benz 500 premyo na nagkakahalaga ng $300,000. Bigyan natin siya ng isang malaking palakpakan. Sigaw ng host sa kaba. Ah! Sigaw ng karamihan. Siyempre, ang mga nanalo para sa iba pang mga premyo ay lahat ng sapalaran, ngunit tungkol sa pangunahing premyo, itinakda ni Crawford na manalo ito kahit na maaring hindi niya ito pinahalagahan. Alam ng lahat ang pag-set up ng raffle. Sige, nawa ang mga nanalo mangyaring umakyat sa entablado. Gayon din, Crawford, kung nakarating ka na, mangyaring umakyat ka rin sa entablado.
Biglang natahimik ulit ang madla. Ang mga mata ng lahat ay hinanap saan man sa paligid ng hall. Bilisan mo Jeremy, maari mong ibahagi ang entablado kay Crawford. Inayos ni Montana ang kanyang damit upang maitago ang mga mansa ng alak. Dali-dali niyang kinuha ang braso ni Jonathan at tumayo. Sa kabilang banda, ayaw ni Gerald na maghintay pa ng matagal sa iba. Napagpasyahan niyang hindi na siya magtatago ng isang mababang profile. Tumayo siya kasama si Montana at sinundan sila patungo sa entablado. "Kay, bakit mo kami sinusundan?" Napagtanto lamang ni Montana na sumusunod si Gerald sa likuran niya nang papasok na siya sa entablado. "Narito ako upang kunin ang aking premyo," sagot ni Gerald. "Key off, walang nagsabi ng pangalan mo. Ang premyo na iyon ay hindi para sa iyo, para iyon kay Crawford, hindi kay Gerald. King blind ka ba?" Nag-aalalang sagot ni Montana. "Naku, Jonathan, ayaw mo ring malaman kung ano ang nangyari kanina. Napatakbo ko ang aking mga dating mag-aaral sa hall sa baba. Pagkatapos, dumating ang isa sa mga kasambahay ng mag-aaral at tinawag si Crawford, at ang pipi na si Gerald ay tumayo, kahit ako bilang isang bystander ay maaring makaramdam ng kahihiyan para sa kanya. At ngayon, sinusubukan niyang umakyat sa entablado upang matanggap ang premyo. Kung sisimulan siya ng mga tao at malaman na isa siya sa mga estudyante ko, mapapahiya kami." Iyon lamang ang pinag-aalala ni Montana. "Gino. Crawford, mangyaring umakyat ka sa entablado." Sa pagkakataong ito, si Zach Lyle ang umakyat sa entablado bilang panauhing pandangal. Magalang siyang tumingin kay Gerald at tinawag ito. "Ma'am." Tumango si Gerald at hindi masyadong sinabi. Naglakad siya pataas ng entablado. Si Michael Zeke, na nakaupo sa talahanayan ng beep sa ibaba, pati na rin ang iba pang mga kupunan ng Mayberry International Inc., lahat ay tumayo at pinasaya siya. "Gino. Crawford, binabati kita." "Salamat sa lahat." Ngumiti ng mapula si Gerald. Kaya siya talaga si Mer Crawford." Ang buong karamihan ay agad na nahulog sa isang katahimikan na pindrop. Lalo na si Montana na kanina palang pinagsasabihan si Gerald. Malalaglag na ang mga mata niya mula sa kinalagyan nito. Alam niya ang pinagmulan ni Gerald. Isa lamang siyang pobre na walang pera. At sino si Mer Crawford? Siya ang pinakakagalang-galang na tao sa Mayberry, lalo na ngayon dahil siya ang magbabago ng kasaysayan ng Serene County. Hindi maniniwala si Montana na silang dalawa ay isang tao lang, kahit nabugbugin siya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, alam ni na Zach Lyle at Michael Zeke kung sino si Mer Crawford. Kaya't nangangahulugan iyon na hindi pagkakamali kung sino talaga si Gerald. Hindi lubos matanggap ng pag-iisip ni Montana ang mga pangyayari. "Merlyle, hindi po ba nagkakamali kayo? Tinatawag mo itong mahirap na inutil na ito bilang si Mer Crawford?" Hindi mapigilan ni Montana na magtanong ng diretso. Bahagyang nakasimangot si Zach sa tanong. Sa pagtingin sa mga mansa ng Wayne sa damit ni Montana, lumingon siya sa mga organizer ng pagdiriwang at sinabi, "Ano ang nangyayari dito? Paanong nagawa ng isang babae na napakadumi na maglakas loob na umakyat dito sa entablado at bastusin kay Mer Crawford? Pasensya na Merlyle at Mer Crawford, hindi namin inisip ang katayuan namin." Agad na tumango ang tauhan ng organisador habang tumalsik ang pawis sa noo. Tinuro niya sina Montana at Jonathan, "Ikaw at ikaw. Umalis kayo dito." "Ha? Bakit?" "Peke ang taong ito, mahirap lang siya na estudyante." "Nagkakamali kayo, ako ang guro niya." Ikaw Gerald. Sabihin mo sa kanila na isa ka lang na mahirap na inutil at nagkakamali sila." Maraming tao ang sumugod sa entablado upang maaresto sina Montana at Jonathan. Nagpumilit si Montana na pigilan ang isang screech. Una, ito ay magiging nakakahiya upang itapon sa labas ng hall sa harap ng iba. Pangalawa, paano magiging Gerald Sig Crawford? Kung totoo ito, nangako si Montana na tatalon siya sa isang gusali. Sa sandaling iyon, nais niya lamang na may sabihin si Gerald upang linisin ang hangin. Si Gerald ay sobra saad kung tutuusin. Kanina noong nasa silong sila, bakit naglakas loob pa siyang umusad nang tumawag ang taong iyon kay Crawford? Sumulyap si Zach kay Gerald sa pagkakataong ito. Gusto niya ng kumpirmasyon kay Gerald. Kung ang babaeng ito ay pamilyar kay Gerald, hindi maglalakas loob si Zach na sumobra sa mga bagay. Hindi inaasahan ni Gerald saka nagsalita. "Aba, tinuturo niya ako dati, ngunit hindi ko siya ganoon kakilala."
Tumawa si Gerald, pero kung gusto mo aminin ko, sige. Aminin ko ito, ako ay isang mahirap na bugaw, isang mahirap na mag-aaral, at mayroon silang maling tao. Ha? Narinig mo ba naglele? Hahaha, inamin niya, siya lang mismo ang umamin. Sigaw ni Montana sa sobrang inis. Naisip niya sa kanyang sarili na maaring makakuha siya ng pagpapahalaga mula kay Gilele sa ganitong paraan. Ngunit tumingin si Zack kay Montana at ninisyan, may isang tao, alisin mo ang dalawang ito dito. Mayroon na mga taong naghihintay, at sa isang iglap, naabutan nila Montana at Jonathan at pinilit silang palabasin ang hall. Ang kapaligiran sa bulwagan ay lalong lumago. Inis si Gerald kay Montana. Mula nang makarating sila sa istasyon ng bus, itinuring siya ni Montana sa ganitong paraan at nagsimula na ang hidwaan sa dalawa. Noong nakaraan, maaaring tiisin ni Gerald ang mga ganitong uri ng paggamot tulad ng mga panunuya at panunuya ni Alice Bradford. Iniligtas niya ang mukha nito dahil kaibigan siya ni Naomi Milton. Sa makatuwid, tiniis ni Gerald hanggat makakaya niya. Ngunit para kay Montana, para kaninong mukha niya ililigtas? At bakit siya dapat respetuhin? Sa pamagitan nito, medyo napagpasyahan ni Gerald sa oras na ito. Sa pagkakataong ito, nanalo si Gerald sa kanyang sarili ng isang Mercedes-Benz 500. Naisip ng mga taga-buo na iisipin ni Crawford na ang premyo ay magiging isang murang-murang halaga mula nang hilingin kay Gerald na suportahan ang kaganapang ito pagkatapos ng lahat. Ngunit walang sinabi si Gerald. Para kay Gerald, medyo maganda ang Mercedes. At ngayon na siya ay bumalik, hindi siya maaring magmaneho kasama ang kanyang sariling Lamborghini. Sa una, iniisip niyang manghiram ng kotse mula sa Zack upang magmaneho sa paligid ng lalawigan, ngunit nagkataon na kumuha siya ng kanyang bagong kotse. Nagpatuloy ang kaganapan habang gumawa sila ng toast at nag-uusap tungkol sa iba pang mga paksa. Sa isang iglap, isang linggo ang lumipas. Si Winters ay nakalabas din sa ospital. Kanina lamang, wala nang magagawa si Gerald, kaya handa siyang pumunta sa panig ni Zack upang makatulong na pangasiwaan ang mga proyekto at iba pa. Dagdag pa, ang kanyang kapatid na babae ay tumawag sa kanya ng ilang beses din. Matapos nilang mag-chat sa cellphone, biglang naalala ni Gerald ang payo ng kanyang ama na bisitahin ang kanyang kasama mula sa militar sa Serena Bounty. Mahigit isang linggo na siyang nakabalik at matagal na niya itong nakalimutan. Wala nang ibang magawa si Gerald sa kasalukuyan. Pagkatapos ay bumili siya ng ilang mga regalo at nagtungo sa mas mataas na klase na lugar ng Sereni County upang bisitahin si Gwillijong. Ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya, tulad ng nabanggit kanina, ay naalis ng medyo kaunti matapos ang maraming mga insidente na naganap sa huling yugto. Ngunit ang kanyang ama ay isang napakasentimental na tao. Hindi siya naniniwala na nangyari ito, ngunit nananatili ang katotohanan. Bilang isang tao, paano ang isang tao ay wala man lang pakiramdam na makatao? Naalala ni Gerald ang malamig na paggagamot mula sa pamilyang Jung nang dalhin siya ng kanyang ama upang magmakaawa sa kanila upang makapasok siya sa high school 6 na taon na ang nakalilipas. Naintindihan ni Gerald ang damdamin ng kanyang ama. Ngunit sa oras na ito, nag-iisa siya, at nagpunta siya rito na may ibang pagkakakilanlan. Nagtataka siya kung haharapin niya ang parehong paggamot tulad ng dati habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, napagtanto niya na dumating siya sa kanilang bahay, batay lamang sa mga direksyon mula sa kanyang mga alaala. Kumatok siya sa pinto. Sino ito? Bumukas ang pinto, at sinalubong siya ng isang nasa hustong gulang na ginang sa pintuan. Kilala ni Gerald ang babaeng nasa edad na, ang kanyang pangalan ay Leah Tolbert, at tinukoy siya ni Gerald bilang Tia Leah. Siya ang asawa ni Willie Jung, at siya ang lubos na maimpluwensyang pinuno sa isang kagalang-galang na bangko. Hello Tita Leah, naalala mo ako? Ang pangalan ko ay Gerald, at binisita ko ang iyong bahay kasama ang aking ama bago. Oo, naalala ko. Hindi ka ba anak ng kaibigan ni Willie na si Dylan Crawford? Ilang taon na kitang hindi nakikita, lumaki na kayo ng sobra. Pumasok ka. Sinulyapan niya ang mga bagay na dinala ni Gerald sa kanyang bahay. Si Leah ay magalang at magiliw kay Gerald. Sa kanya, ito ay isang pamilyar na eksena. Sa paghusga sa hitsura ni Gerald, alam niyang nandito siya upang humingi ng pabor. Gumawa na siya ng mga plano kung paano niya ito tatanggihan sa paglaon. Ngunit magiging masamang ugali at bastos na gawin ito ngayon. Pumasok na sila sa sala.
Nakita ni Gerald ang isang nasa edad na lalaki na nagbabasa ng dyaryo sa sofa na nakadako ang mga paa. Nagbigay siya ng isang baby na tila siya ay isang mahalagang direktor. Siya si Willie Jong na tinukoy ni Gerald bilang Uncle Jong. Nagtrabaho siya bilang isang direktor sa Development Bureau. Sila ay isang pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Kumusta, Tio Jong? Walang ideya si Gerald kung bakit makalipas ang maraming taon, medyo napipilitan pa rin siyang makilala muli sila. Naku, si Gerald Crawford, taon na ang nakalilipas nang hindi tayo nagkakilala. Tama, narinig ko na umalis ang iyong ama sa bansa upang kumita ng pera upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ibinaba ni Willie Jong ang pahayagan at nag-quip. Oh may ganyan. Tumawa si Gerald. Hindi ka lang nagtapos sa kolehiyo ngayong taon. Anong kurso ang pinag-aralan mo? Tanong ni Willie, dahan-dahang hinihipan ang kanyang tsaa. Nag-aral ako ng panitikan, wikang English pati na rin ang codification. Ang major na ito ay medyo hindi sikat, ngunit sa muli, ang mga trabaho ay medyo madaling ayusin. Nga pala, nakakita ka na ba ng trabaho? Tanong ni Willie. Hindi pa, Chujong. Dumating ako sa oras na ito upang bigyan ka ng isang espesyal na pagbisita, at partikular na inatasan ako ng aking ama. Nga pala, honey, wala ka bang appointment sa hapon? Sumagit si Leah sa kanilang pag-uusap. Ay tama, may appointment na ako. Ito ay medyo urgent. Gerald, paano ka manatili dito para sa tanghalian? Ngumiti si Willie. Hindi naman tanga si Gerald. Sa sinabi ni na Willie at Leah kanina, alam niya na akala nila nandito siya upang makiusap sa kanila na hilahin ang ilang mga kwerdas upang makakuha siya ng trabaho kaagad sa sinabi sa kanila ni Gerald na narito siya upang bigyan sila ng isang espesyal na pagbisita. Gumagawa sila ng isang kilos upang subukang ilabas siya sa kanilang bahay. Mukhang hindi nila tinatrato bilang kaibigan ang pamilya ni Gerald. Kung babalik siya at sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa insidente, malamang na sumuko na ang kanyang ama sa pagkakaibigan. Sa kalagitnaan ng usapan, tumayo si Gerald at aalis na sana. Doon lang, isang batang babae ang humihiga mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakasuot siya ng mga headphone at maganda siya. Ma, ang mga kaklase ko ay pupunta sa bahay namin para mananghalian mamaya, tapos na ba ang pagluluto? Kailangan mo ba ng tulong ko? Nakangiting sabi ng dalaga. Bigla siyang lumingon at nakita si Gerald, nakatingin sa kanya ang tingin, ma, sino siya? Nakatitig ang dalaga kay Gerald, kita ang intriga sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, tinignan niya si Gerald nang makita ang ordinaryong damit na suot nito. Ang kanyang fashion sense ay medyo pang probinsyano. Nang marinig nila ang tanong niya, nagkaroon ng isang minuto ng awkwardness sa pagitan ni na Willie at Leah. Lalo na si Leah. Isang segundo lang ang nakakalipas nang sinabi ni Willie na mayroon siyang isang importanteng gagawin at meron siyang meeting. Inaasahan nilang hindi mananatili si Gerald para kumain ng tanghalian. At pagkatapos ay bigla na lang lumabas ang kanyang anak na babae at tinanong ito. Nahirapan si na Willie and Leah dahil dito. Kung lumipas lang ng isang minuto pa bago lumabas ang anak nila, sa malamang nakaalis na si Gerald ngayon. Oh, Lila, nakalimutan mo ba, anak siya ni Tio Dylan, hindi ba kayo nagkita noong maliit pa kayo? Sabi ni Leah na may awkward tone. Naalala ko, dapat siya si Gerald, di ba? Sagot ng dalaga. Naalala mo pa ako si Gerald. Ilang taon na ang nakalilipas mula nang makita kita, at mas naging maganda ka. Ang pangalan ng batang babae ay Leila Jong. Kilala siya ni Gerald. Iyon ay dahil pagdating niya sa kanyang bahay ng bata pa. Ituturo ni Leila kay Gerald na may naiinis na mukha, ma, hilingin mo sa kanya na umalis ka agad sa bahay namin, ginagawa niyang marumi ang aming sahig. Ito rin ay isang bagay ng pagmamataas. Sa panahon ng kanilang pagkabata, natatakot si Gerald na biro siya ni Leila. Ngunit ang mga bagay ay mas mahusay ngayon, sumagot si Gerald na may isang pahiwatig ng kagalang-galang. Salamat, Gerald, naging gwapo ka din. Kailangan mong alagaan ako kung may kaguluhan ako sa hinaharap. Masaganang inilahad ni Leila ang kanyang mga braso upang makipagkamay kay Gerald. Nagpakita din ng kagandahang loob si Leila. Para kay Gerald, ito ay tinuring na pinakamainit na salita na narinig ni Gerald mula sa kanya mula nang dumating sa pamilya Jong. Okay, hindi talaga iyon magiging problema, maaari mo akong hanapin kung sakaling kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap. Sagot ni Gerald, ngumiti ng malawak.
Binawi niya ang kanyang kamay habang nakangiti ng luya, ngunit sa kaibuturan, iba ang iniisip niya. Hanapin ka kung kailangan ko ng tulong. Sino sa tingin mo ikaw? Hindi ako naniniwala na nadala ka dahil lamang sa magalang ako sa iyo. Si Leila ay nagmula sa isang pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kanyang ama ay maaaring maraming koneksyon, ngunit mayroon din siyang kanya. Kapag nagtapos na siya, magtatayo siya ng sarili niyang negosyo. Hindi siya nangangailangan ng tulong ng sinuman. Hindi man sabihin, paano siya matutulungan ni Gerald? Gerald, bakit hindi ka manatili sa tanghalian? Nagkataon na darating ang mga kaibigan ni Leila, marahil ay dapat kang sumali. Ay, naging abala siguro ako na halos nakalimutan ko, ihahanda ko na ang pagkain. Awkward na sabi ni Leah. Kanina pa, sinusubukan niyang ilabas si Gerald sa kanyang bahay, ngunit sinira ng kanyang anak ang kanyang mga plano. Hindi ito magiging maganda sa kanyang bahagi. Kung hindi niya siya hiniling na manatili para sa tanghalian, maaring masira ang isang magandang impresyon sa kanya. Oo, dapat kang manatili, magandang makilala ang maraming tao. Hindi nagbago ang dagdag ni Willie Jong. Si Leila lang ang mukhang medyo hindi maganda. Nilayon lamang niyang yayain ang kanyang mga kamag-aral na mananghalian, ngunit ito ay labis na mahirap para sa isang malamapurol na taong masyadong maselan sa pananamit na nagmula sa kanayunan upang sumali para sa tanghalian. Ngunit dahil ang magulang niya ang nag-anyaya sa kanya, mas mabuti na lang na huwag siyang magsabi ng kahit ano. Mas lumamig kaagad ang ugali niya kay Gerald. Maya-maya lang dumating na lahat ang mga kamag-aral ni Leila. Mayroong mga 7 o 8 sa kanila, kalalakihan at kababaihan. Matapos makipag-chat sandali, natapos na ni Leah ang paghahanda ng pinggan. Dali-daling binati ni Willie ang mga kamag-aral ni Leila at ipinakita sa kanilang pwesto. Douglas, umupo ka sa tabi ko, kailangan mo akong uminom ngayon. Magalang na hinila ni Willie ang braso ni Douglas at pilit na pinapaupo sa tabi niya. Si Douglas ay isang mabait na batang lalaki. Batay sa kanilang naunang pag-usap, nalaman ni Gerald na tila siya ay isang mas mataas na klase na pinuno. Siya ay isang may kakayahang tao. Gayunpaman, pagtingin kay Douglas, tila may interes siya kay Leila. Hindi mapigilan ni Willie na subukang paunlarin ni Douglas ang isang malapit na ugnayan sa kanyang anak na babae. Lalo siyang mahilig at mas kaibig-ibig kay Douglas. Mapalad si Leila na naging mabuting kaibigan kita, tunay na isang karangalan para sa aming pamilya Jung. Tingnan mo si Douglas, napakatalino at may kakayahan siya. Sino ang nakakaalam kung aling lucky lady ang makakasama niya sa hinaharap? Ang babaeng iyon ay sigurado hindi ang ating Leila, ang ibig kong sabihin ay tumingin sa kanya, para pa rin siyang bata, at malayo siya sa likuran mo. Pabirong-biro. Gino. Jung, dapat nagbiro ka. Napakaganda ni Leila, at maaari siyang maging kasintahan ng sinuman. Basbas yan. Bukod, sinabi sa amin ni Leila na nasa hukbo ka, maaari mo bang pinakasalan mo si Leila sa anak ng kasama mo? Haha! Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.